Welcome to Donmar TV News Channel. Good news pa rin ho ang naitatalang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa dahil mas mababa ito. Kumbaga, pababa pa ng pababa. Nasa 425 lamang kasi ang bagong kaso ng COVID sa Pilipinas at yan ho ay isa sa pinakamababa sa record ng Health Department mula nang mag-umpisa ang kanilang monitoring. At yung active cases ngayon ay bumaba na rin sa 15,800 habang yung total cases sa bansa ay umaabot na ho sa 2,832,734. Yung mga new number of deaths ay 44. Mababa rin ho ito kumpara sa mga nakalipas na araw, linggo at buwan dahil kahit bumababa yung kaso ng bagong tinatama ng COVID, marami pa rin sa mga nakalipas na araw ang namamatay. Pero ngayon, 44 na lamang ho ito mga kabombo. Pero yung total fatality sa atin ay umaabot na ng 48,545. Yung mga nakarecover naman, mga gumaling, 909 ang nadagdag sa listahan. Ang kabuang bilang ho ng mga recovered patients ay 2,768,389. Habang yung sa buong mundo mga kabombo ay umaabot na ngayon sa 262.9 million ang nagpositibo sa COVID-19. Yung mga nasawi naman ay 5,231,236 at yung mga recovered patients ay 237.3 million mahigit ang nairehistro ng WHO. Sa monitoring naman sa mga bansang mataas pa rin ang kaso ng COVID-19 ay yung Amerika o yung Estados Unidos ang may mataas pa rin ho na bilang. Ito ay nasa 49.3 million mahigit sa kanilang monitoring. At yung new number of deaths doon sa kanila, 958. Kaya ho, meron na silang total fatalities na 802,384. Habang yung recovered patients, 39.1 million ang nairehistro ng kanilang bansa sa mga nakalipas na linggo at buwan. Tuloy-tuloy pa rin ho yung monitoring dyan sa Health Department ng Estados Unidos. Nilagdaan na ni Vice President Leni Robredo ang isang 5-point covenant kasama ang Alliance for Labor Leaders for Leni noong Lunes, Nobyembre 29. Nakasaad dito ang suporta ni Robredo sa pagpasa ng Security of Tenure Bill na inasahang pipigil sa paglaganap ng kontraktualisasyon o ENDO. Ipinangako rin ni Vice President Leni na magbibigay siya ng puwang para sa manggagawang sektor upang makalahok sila sa pamumuno ng bansa. Ayon pa kay Vice President Leni, kapag siya ay nanalo bilang Pangulo, uumpisahan niya ang isang klase ng politika na lahat ng tao ay may pagkakataong maglingkod. Sa Agri 2022 Online Forum naman, ibinunyag ni Vice President Leni ang kanyang plano na maglaan ng 116 billion pesos para yan sa agrikultura sa kanyang unang taon bilang Pangulo na higit sa doble sa kasalukuyang budget. Alam mo ba sinabi ko hindi maganda? Kasi sinabi ni Isko ICC eh. Tingnan mo, wait lang. Double check ko lang. Isko Moreno ICC. Alright. Ito makikita mo yung pagbabago ng messaging niya eh. So prior to November 1st, alright, noong September 24, 2021, pinalita po ng Philippine Daily Inquirer that Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso said Friday that if he becomes president, he will not stop the ICC probe on President Rodrigo Duterte's drug war. Okay, September 24 yon. Now, a day prior, September 23, sinabi din po ni Isko na Isko Moreno open to Philippines rejoining ICC under his watch. Binalita rin man po yun ng Rappler. Ngayon, so basically, hayaang malitsyon ni Isko si Pangulong Duterte sa ICC. Now, let's go back. 5 days ago, ano sabi ni Isko? November 25 na to so this is 2 months later. Ibinalita po ng Rappler, Isko on ICC pausing drug war probe, our justice system works.
Ano ibig sabihin ng our justice system works? It's a direct attack on the complementarity principle ng ICC. Guys, bago po mag-take ng jurisdiction ng ICC, meron po dapat unwillingness meron po dapat unwillingness ang isang bansa na itry ang isang tao. Ilites ang isang tao. Ngayon, kung sasabihin po ni Mayor Isko Moreno is that our justice system works, he's basically implying, not so subtly, that no more ICC. So, 2 months ago, Mayor Isko was saying na yes to ICC, tapos ngayon no to ICC effectively via complementarity principle. So what changed? What changed his mind? Gets niya? So, I mean, nothing against Isko. I actually like the guy as a person. I like him. Wala akong masamang tinapay kay Isko. But I'll just have to be frank. Why the inconsistency? Diba? Why the inconsistency? Ano dangerous misinformation, balota ka? Tanga, okay, pakita ko sa inyo. Ayaw po maniwala. Sige, wait lang. Close other tabs. Okay, Isko ICC. Okay. Tools of any duration, any time, custom range up to 11 01 2021. All right, share ko sa inyo. Share screen, window, Opera, share. Hintay lang tayong konti, medyo mabagal yung system ko eh. Hintay lang ng konti So anyhow, inintay ko lang na lumitaw yung, ito na yata. Okay, medyo mabagal lang kasi ang dami-dami yung naka-online ngayon, 18,000. So, Alright, so as you can see here, binalita po ng Philippine Daily Inquirer on September 20, ano ba yan? May ano? Okay. Lakihan ko, I agree na, sige na, Inquirer. Ano sabi? Nation, Moreno won't stop ICC probe on Duterte's drug war if he becomes president. Inquirer.net, September 24, 2021. Okay? Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso said Friday that if he becomes president, he will not stop the International Criminal Court from investigating the crimes against humanity cases filed against President Rodrigo Duterte over his war against illegal drugs. Moreno, in an interview over ABS-CBN News channel, pointed out that an investigation does not mean that the one being probed is already guilty. May ganun naman daw. Pero ang punto po dito, kinokontra niya na rito si Pangulong Duterte. Yung sabihin lang na open-minded ka sa ICC tapos panahon ng kampanya, it was a direct attack against Pangulong Duterte. And he even said na we should go back, na we should rejoin the ICC, that we can rejoin. Ito, binalita po ng Rappler. September 23, this was a day prior. Isko Moreno open to Philippines rejoining ICC under his watch. Basahin ko lang Manila Mayor Isko Moreno said he would support the Philippines' return to the International Criminal Court if the move would give a good impression to the world. If we have to, as a matter of giving a good impression to the world, because we need cooperation, we need the world, we cannot just live on our own as a country, we should continue honoring agreements. We should create certainty in our policy. Yes, why not? So it was go siya for ICC. So now, this was, recall guys this was September 24, yung una, yung sa Inquirer. Ito naman, September 23. So, what happened November 25? Isko on ICC pausing drug war probe, our justice system works.
So ano ba ibig sabihin guys ng complementarity? Complementarity principle, ICC. Okay. Sabi po, ito yung source ko, law.cornell, hindi po Wikipedia. Hindi po ako si Attorney Tedit eh. Alright, basahin ko Complementarity. The principle of complementarity provides that a case is inadmissible before the International Criminal Court if it is currently under investigation by a state by a state with jurisdiction over it. The concept of complementarity, however, allows for ICC jurisdiction in situations when the state is unable or unwilling to proceed with an investigation or where the state investigation is conducted in bad faith, such as when it is used to shield the person from criminal responsibility. So tagalogin ko lang ang prinsipyo po ng complementarity ay nagsasabi na ang isang kaso ay hindi katanggap-tanggap o hindi tatanggapin ng International Criminal Court kung ito ay iniimbestigahan pa ng estado na may jurisdiction sa kasong iyon. Ang konsepto ng complementarity, kaya lang ang konsepto ng complementarity ay kinikilala ang jurisdiction ng International Criminal Court sa mga sitwasyon kung saan ang estado ay hindi kaya, unable, or unwilling, or ayaw na mag-imbestiga o may investigasyon man pero in bad faith para protektahan lang daw yung tao. Ngayon, what did Mayor Isko say just a few days ago? Our justice system works. So what was the implication? Going back to complementarity, he was saying that if the investigation is in good faith. So, ba't ka kumambyo? 'Di ba? Yun ang hindi ko naiintindihan, ba't kumambyo si Isko? 'Di ba? Tapos meron pa dito Isko endorsement Duterte. Meron ako nakita parang ganun 4 hours ago. Guys, sa palagay ninyo, there are coincidences in politics? Again, disclaimer, I'm not against Isko. I'm just calling a spade a spade. Isko Moreno would welcome Duterte's endorsement. Antayin ko na kursunadahin nila ako, says Moreno when asked about the possibility na i-endorse siya ni Presidente Duterte. Sa kabila daw ng mga maaanghang, stinging, mahapde, ganun. Mahapde na kritisismo kay Presidente Duterte ni Isko at pandemic leadership at chuchuchu. So anyway, bigla siya naging open-minded kay Presidente. Ngayon, hindi ko sinasabi na susuportahan siya ni Presidente Duterte. That's a totally different matter. But what's clear here is kumambyo si Isko. Ang linaw nung kambyo. Di lang iban ko nga ito, nagbebenta ng Bitcoin. Wait. Gets nyo? Nagbebenta ng Bitcoin. Kumambyo si Isko. So ngayon, ang tanong, ano mangyayari after this? Now, isa-summarize ko lang guys yung buong sitwasyon First, earlier this morning, si Senator Bongo ay nagsabi na magwi-withdraw na daw talaga siya sa presidential race. However, this morning at up to today ay regular holiday po dahil Bonifacio Day. So ibig sabihin, hindi po siya makapag-withdraw today. So why choose today? I guess that is why a senior politician that I was talking to said na, well, hanggat hindi niya sinasubmit yung withdrawal na yan, hindi pa nagwi-withdraw yan. Etos lang, ganun. Secondly, assuming po na ituloy nga ni Senator Bongo yung kanyang pag-withdraw, na hindi pa niya ginagawa, huwag niyo lituhin yung sarili niyo, hindi pa niya ginagawa. Guys, para lang yung magjowa, sinabi ng lalaki sa babae, pakakasalan kita. Guys, pag sinabi ng lalaki sa inyo na pakakasalan ka, ibig sabihin nun, may pangako ka na pakakasalan ka, pero hindi pa kayo mag-asawa. Kailangan ikasal kayo. Yung meron daran, may ganon. Hanggat walang daran, hindi kasal yun.
hanggat walang kiss the bride, hindi kasal yun. Ang ginawa po ni Senator Bongo kanina, parang nangako lang ng kasal. Actually, nangako ng divorce. Pero hindi pa dini-divorce. Pero let's assume lang, ha? Let's give him the benefit of the doubt. Na sige, he will really withdraw. Ano yun yung mangyayari doon sa mga taga Malacanang na hindi alam kung saan pupunta ngayon? Saan sila didikit? Obviously, hindi po pwede si Lenny. She's too far out. Alam mo yan, medyo taga-ibang planeta yung si Lenny. Si Pacquiao, hindi rin. I think, may konti na tayong hint na hindi. Kasi di ba, biglang lumitaw si Pacquiao nung parang 1 or 2 weeks ago, lumitaw sa Malacanang. Tapos, di ba, alam na natin yun. Si Ping Lacson, malabo rin yan. Ang baba sa survey ni Ping Lacson, he's really not winnable. His numbers are even worse than Bongo's. And then, sino na lang natitira? Isko and BBM. Clearly, hindi po pwede si BBM. Why? Kaya nga doon pumunta si Inday para makaiwas kila Bongo. Ang obvious Tapos di ba tinitira ni Inday Sara si Bongo? Tapos ngayon lilipat, labo yun. Ang logical na lang na solution sa kanilang current conundrum dumikit kay Isko. And maybe get a concession or two. However, I have serious misgivings doon sa feasibility ng kanilang plano if that really is the plan. And ano yung misgiving? Ano yung reservations ko? Yung parang duda ko? Well, what else can Isko do? Whether Isko supporters want to admit it or not, his popularity peaked nung mga late 2019 to mga mid or third quarter 2020. Mabango si Isko noon. Promise, everybody liked him. Kaya lang 'di ba, nung nag-umpisa na sa NTF-ELCAC, yung may mga no to NPA ng mga tarpaulin tapos hindi pinatanggal daw niya, parang ganon. It was pababa na. It was a down pabagsak na talaga si Isko to the point na yung mga DDS. Tapos ganito pa, not too long ago, ginamit pa niya yung term na yellow tard para i-refer yung mga supporters ni VP, yung staunch supporters ni Leni Robredo. So with that said, Kako, how exactly can he win? He has no bulwark. Even Manila ay overwhelmingly pro-BBM. So, yung Mindanao, obviously, hindi naman mag-iisko yun. North Luzon, hamak din na hindi mag-iisko. Ang Visayas, kung maglalaban lang Inday, Isko, sino boboto ng Isko? Isko yung presidente at Inday yung vice. Halos matik ang mga Bisaya, ang mga taga-Visayas. Inday ang pipiliin nila. Sa palagay nyo, Isko at saka Inday? Guys, parang vanilla ice cream yan, tapos ang sahog ninyo ketchup. Mahirap yun. Hindi lang, may nagbebenta na naman ng Bitcoin, black ko lang. Alright guys, 5 questions. 5. Kaya hindi nyo nakita medyo ngayon, medyo kalmado ako kasi nire-reserve kay bosses ko dahil may live na naman ako ng 9:30 TP on SMNI. Next, masisira ang legacy ni PRRD kung si Isko ang i-endorse. I doubt na, alam mo honestly, I doubt na i-endorse ni PRRD si Isko. Honestly. I really doubt. The question, however, is sino yung susuportahan nung mga nakapaligid kay PRRD? That's the next question. Sino yung susuportahan ng kanyang mga political lieutenants? And as far as I can see, the choice that will make the most sense to them is Isko.